Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng One TV Philippines. Ito, exciting. Nagalit na ang Pangulong Marcos Jr. and declares war. Political war, hindi yung ano. Declares political war with Martin Romualdez. Just in, Romualdez Co. Saldico to face plunder graft cases. DPWH Secretary Vince Dizon appeared before the Office of the Ombudsman alongside ICI Chairman Andres Reyes and ICI Commissioner Rogelio Singson to formally recommend the filing of plunder, graft, and direct bribery charges against former House Speaker Martin Romualdez and former Ako Bicol Representative Saldico over their alleged involvement in questionable flood control projects. Okay? Sabi ni Dizon, we're letting the facts and testimonies speak for themselves. Ang nagpoint kay Speaker ay yung mismong lumabas sa Blue Ribbon. Anong Blue Ribbon? Si Gutesa? I don't know. Ano sa tingin nyo? Mga kaibigan, kay Saldico, to me talagang totohanan yung paghabol, pag-prosecute ng gobyerno sa kanya. Kasi napakatindi yung akusasyon ni Saldico na ang Pangulo nag-order ng 100 billion budget insertion na sa ngayon lumalabas totoo Kasi yung inilabas niyang mga dokumento, yung resibo, galing mismo sa net, yung isiningit, pinatutuhanan na ni Senator Lacson. Pinag-aralan niya na totoo yun. Kailang, palusot naman ni Senator Lacson, walang natanggap na kickback si Pangulong Marcos. Ang nakatanggap ng kickback, Pangandaman at saka Bersamin. So at least, totoo yung sinasabi ni Saldico. So, malaking sampal sa mukha ng administrasyong ito yung testimony ni Saldico. So, talagang iipitin nila si Saldico. May nabasa pa kong post, I don't know how true yung post, na nag-recommend na ang ombudsman ng cancellation of passport ni Saldico. Kaya, paliit na ng paliit ang mundo ni Saldico. So, how about kay Martin Romualdez? Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Bago lang nag-press con ang Pangulo last week, nung tinanong siya ng media kung kasama ba si Martin Romualdez sa kakasuhan, anong sagot ng Pangulo? Hindi. No. Walang ebidensya laban sa kanya. Very clear. Sabi niya, wala. Bakit bigla-bigla pati si Ombudsman Boying Rimulya, sinabi niya na parang gross negligence kasi walang ebidensya pointing to Martin Romualdez. Nakakapagtaka, bakit ngayon biglang isinama sa kakasuhan o sinampan ng kaso si Martin Romualdez? Pinag-iisipan ko yan. Parang totoo ba na lalabanan na ng Pangulong Marcos ang kanyang pinsan? O I don't know. Hindi ko pa yan masagot. Basta curious lang ako. Amad de Jesus, useless
at after a year, quits ng kaso, may natiripasan na ipon. Freddy Pulido, masaya talaga to. Papayag kaya si Tamba na siya lang ang malaglag o babagsak? Yun ang tanong. Or, is it another circus? Yun ba yung tanong ko? Baka circus. Along the way, absuelto si Tambi kasi palalabasin na walang direct evidence. Ay, nako. Parang safe ang mastermind. Roel Daga, kunyari kasama si Tamba sa kaso pero bandang huli, absuelto. Ito na yung sinasabi. Drama lang yan, tas after all, safe pala. Is it a pure drama for sure? Oh, anyway, kaabang-abang talaga ang mga pangyayari. May magpapasko ba sa kulungan? Yan ang tanong. Yung I think 2 days ago, merong post akong nabasa ng mga personnel ng ombudsman ay nag-file na ng kaso laban kay Saldico sa Sandigan Bayan. So talagang nandun na sa korte. Bakit ito? Na ang ICI magsasampa ng reklamo sa ombudsman laban ulit kay Saldico at ngayon idinagdag na si Martin Romualdez. So parang duplication ng trabaho eh. But anyway, bantayan natin ito. Huwag tayong basta-basta maniwala kasi opinion ko lang ito ha. Ang administrasyong ito is puno ng padrama effect. Tingnan na lang natin ha. Example. In-announce ng palasyo na si dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Secretary Amina Pangandaman nag-resign out of delicadeza. In-announce ng palasyo. Later on, na-find out natin na hindi ako nag-resign. Sinibak nila ako. At ang nagsibak sa akin, ang tumawag sa akin, hindi taga Malacanang. So, yun pa ang tanong, sino yung tumawag kay former ES Bersamin na hindi taga Malacanang nagsasabing, alis ka na. So, nakakagulo na ang administrasyon ito. Parang, is there a shadow government in this administration? Tanong yan ni General Bondilles, isang PMA retired general. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero. So mo na ni ang hitsura sa iyang balay. Nga kung muulan, tuluan na gid kaayo sila. So, guba na gid ka ilang mga yero. So, kung muulan, so, tuloon na gid ay lagi sila. Muna lang nasalod nga ulan. Kung muulan. So, loy ka ilang kahimtang. So, natagaan man sila yero. So, mag-atop sila. So, karon kuya, kanin mong balay, pila na ni katuig? Walo ni katuig. So, walo na ni katuig. So, nanakay anak kuya? Tulo. So, tulo imong anak. So, sukad sa imo sa pagbalayan ninyo kuya, ay pa ni mapulihan ang inyong yero nga nainani na. Terus ka lisod nga kuan among mga kuan lisod may pagkuan O, tungod sa inyong kalisod, sa inyong panginabuhi, kutobra sa pagkaon. sa pagkaon. O, sige. Na labangan na may ogsin. Labangan na Surat kayo ito, okay.
So managyod og atop. So nindot na dili na tuluan. So nahuman na gyud. O karon nahuman na gyud og atop ang imong balaya unsa imong masulti. Salamat sa Ginoo kay natapanan gid akong balay kay kaulangan naman. So kaulanan na. So dili na katuluan kuya. Dili na. Inaot ko nga dagang pang matabangan og kwan hinabang og hin. O sige, salamat pud kuya.